Mga ka-chisflix, akala ninyo ba tapos na ang kontrobersya? Akala ninyo ba humupa na ang ingay sa social media? Well, mukhang kabaligtaran ang nangyari. Dahil sa isang bagong post na naman, muling naging sentro ng diskusyon online ang dating artista na si Alvin Aragon, ang asawa ng dating Easy Trasona. At kung akala ninyo na ang unang issue niya ay mainit na, mga ka-chisflix, mas lalong uminit ang usapan ngayon. Pero bago tayo dumiretso sa bagong pasabog na post, balikan muna natin kung paano nga ba nagsimula ang lahat. Matatandaan ninyo, ilang linggo pa lang ang nakalipas nang mag-viral ang pangalan ni Alvin Aragon matapos niyang magbigay ng mga pahayag tungkol sa Sex Bomb Reunion Concert. Sa mga interview at post niya, sinabi niya na bilang asawa, hindi raw niya gusto na bumalik sa ganong klasing performances ang kanyang misis. Para sa kanya, may mga bagay na dapat na raw iwan sa nakaraan, lalo na kung ang imahe raw ay masyadong sexy. Para sa kanya, bahagi raw iyon ng kanyang pananagutan bilang lalaki ng tahanan at bilang isang Kristiyano. Pero alam naman natin ang social media. Kapag may isang statement na nag-viral, hindi lang simpleng opinyon ang nangyayari o nagkaroon agad ng dalawang kampo o may mga sumang-ayon sa kanya. May mga nagsabi na bilang asawa, may karapatan daw siyang magsalita at mag-set ng boundaries sa kanyang pamilya. Pero mas marami ang nagsabi na parang masyado raw kontrolado ang dating ng kanyang pahayag. May ilan pang netizens na nagsabing parang hindi naman daw kailangan na ipaalam sa buong mundo ang ganitong klasing personal na pananaw. At habang mainit pa ang diskusyon na iyon, biglang may panibagong post na naman si Alvin at dito na talaga sumabog ang internet. Sa kanyang bagong mensahe, naglabas siya ng mahabang paliwanag tungkol sa kanyang pananaw sa relasyon ng lalaki at babae at pati na rin sa relasyon ng kapwa lalaki. Ipinaliwanag niya sa kanyang post na ayon sa kanyang paniniwala, may design o blueprint daw ang katawan ng tao na nilikha ng Diyos. Ayon sa kanya, ang bawat bahagi ng katawan ay may layunin at sa kanyang interpretasyon, ito raw ay para sa relasyon ng lalaki at babae sa loob ng kasal. Sa kanyang post, direkta niyang sinabi na ang ganitong pananaw ang nakikita niyang normal, tama at mabuti sa mata ni Jesus. Hindi rin niya itinago ang kanyang paniniwala na hindi raw dapat ipinipilit ang mga bagay na sa tingin niya ay hindi naaayon sa naturang design, lalo na kung may mga bata raw na maaaring maimpluwensyahan ng ganitong usapan. Sa dulo ng kanyang post, nag-quote pa siya ng talata mula sa Biblia na nagsasabing ang isang lalaki ay iiwan ang kanyang ama at ina at makikiisa sa kanyang asawa. At syempre, sa panahon ng social media, isang screenshot lang ang kailangan para maging viral ang lahat. Hindi nagtagal kumalat ang kanyang post sa iba't ibang platforms at tulad ng inaasahan, uminit na naman ang diskusyon. May mga sumuporta sa kanya, lalo na ang mga taong nagsasabing may karapatan ng bawat tao na ipahayag ang kanilang relihiyosong paniniwala. Pero marami rin ang nagsabi na ang ganitong klasing post ay maaaring maging masyadong matindi o sensitibo, lalo na sa mga taong may ibang karanasan o pananaw sa buhay. Ang iba pang netizens ay nagsabi na kung gusto niyang ipahayag ang kanyang faith, baka mas mainam daw kung mas maingat ang paraan ng pagpapaliwanag. At dito na naging mas interesting ang usapan. Dahil para sa iba, hindi na ito simpleng opinion lang ng isang tao. Para sa kanila, ang nangyayari ay parang banggaan ng dalawang mundo. Sa isang banda, nandiyan ang mga taong naninindigan sa kanilang relihiyosong paniniwala. Sa kabilang banda naman, nandiyan ang mga taong naniniwala
sa mas inclusive na pagtingin sa relasyon at identity. At kapag nagbanggaan ang dalawang pananaw na ito, siguradong magiging viral na debate ang resulta. Ang tanong ngayon ng maraming netizens, ito ba ay simpleng pagpapahayag lang ng kanyang pananampalataya? O ito ba ay isang halimbawa ng kung paano nagiging komplikado ang diskusyon tungkol sa faith, culture, at modernong pananaw sa lipunan? May mga nagsabi rin na parang lalo lang niyang pinapalaki ang issue sa tuwing nagpo-post siya tungkol sa ganitong sensitibong topics. Pero mayroon ding nagsabi na baka ito talaga ang layunin niya na ipahayag ang kanyang paninindigan kahit pa alam niyang maraming hindi sasang-ayon. Sa huli, isang bagay ang malinaw. Sa panahon ngayon, kapag ikaw ay isang public figure, kahit isang post lang sa social media ay maaaring maging mitsa ng napakalaking diskusyon. At sa kaso ni Alvin Aragon, mukhang hindi pa dito nagtatapos ang usapan. Dahil sa bawat bagong post, parang lalong lumalawak ang debate, hindi lang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa mas malalim na usapin ng pananampalataya, kultura, at pagbabago ng panahon. At ngayon mga ka-Chisflix, ang tanong na lang ay ito. Ito ba ay simpleng paninindigan ng isang tao sa kanyang faith o isa na namang viral na kontrobersya na muling hahati sa opinyon ng netizens? Kayo, ano ang masasabi ninyo?